Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 121. Last time and the time before that, ang tatlong tao na dinala mo ay pawang pinatay sa loob. Wala ni isa sa kanila ang lumabas. I didn't expect you to dare to bring people here this time. You're harming them. Pagkalapit ni Tianjin, magiliw niyang pinaalalahanan siya. Kasabay nito, mabilis niyang pinalaki si Yezuan at ang dalawa pa. Ang 16 na inspector ng imperyo ay pawang mga powerhouse ng True Spirit Realm, kaya isa rin si Tianjin. Sa kanyang paglilinang, direktang nakita niya ang lakas ni Yezuan at ng dalawa pa. Dalawa ang nasa gitnang yugto ng ika-10 antas ng martial arts, at ang isa ay nasa unang yugto ng ika-10 antas ng martial arts. Hindi ko kailangan na pag-usapan mo ang gagawin ko. Hindi binigyan ni Ouyangmeng ng anumang mukha ang kabilang partido at malamig na ngumuso. Hehe, wala tayong kinalaman sa Imperial Capital Competition. Gayunpaman, huwag kalimutan na pagkatapos ng kompetisyon sa taong ito ang magiging labanan sa pagitan natin. Kung matalo ka, kailangan mong pilayin ang iyong mga meridian. Si Tianjin ay tumingin kay Ouyangmeng ng may interes, at ang kanyang mukha ay puno ng panunuya. Kung matatalo ka, lampoin mo ang sarili mong meridian. Mahinang sabi ni Ouyangmeng. Talo, biglang tumawa si Tianjin. Noong nakaraang taon, nakapasok ako sa gitnang yugto ng True Spirit Realm, at nasa early stage ka pa lang. Gusto mo akong talunin. Malalaman natin kung sino ang malakas at kung sino ang mahina pagkatapos nating lumaban. Masyadong tamad si Ouyangmeng na makipagtalo. Kung dati, siguradong talo siya. Ngunit ngayon, bumili siya ng ilang espiritual na espada mula kay Yezuan, at ang kanyang lakas ay tumaas. Kahit na siya ay nasa maagang yugto ng True Spirit Realm, maaaring magkaroon siya ng pagkakataong manalo laban kay Tianjin, na nasa gitnang yugto ng True Spirit Realm. Matigas pa rin ang ulo ng isang patay na itik. Paano ba naman ito, bibigyan kita ng pagkakataon? Basta't haborin mo ang damit ng inspector mo on the spot at tumakbo sa paligid ng Imperial City na walang sando, kakalimutan ko ang taya na ito. Paano na? Biglang sabi ni Tianjin. Ano? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ng naruroon ay natigilan. Ito ay masyadong walang awa. Sa anumang kaso, si Ouyangmeng ay isang patrol envoy. Paano naging posible para sa kanya na tumakbo sa paligid ng Imperial City na walang pang-itaas? Masasabi ni Yezuan na sina Tianjin at Ouyangmeng ay may matinding sama ng loob. Ngunit bilang isang patrol envoy, ang puso ni Tianjin ay masyadong walang awa. Pagkatapos ng kompetisyon, maglalaban silang dalawa sa martial arts. Ang sinumang natalo ay kailangang pilayin ang kanilang sariling mga meridian. Tianjin, you don't have to play these little tricks. Kung gusto mo akong ipahiya, bugbugin mo muna ako. Sabi ni Ouyangmeng at direktang umalis kasama si Yezuan at ang dalawa pa. Tiningnan ni Tianjin ang kanyang papaalis na figure at ibinaling ang kanyang ulo sa gilid. Sinabi niya sa tatlong kabataang nasa likuran niya, sa kaharian ng 3 taong ito, natatakot ako na hindi mo na kailangan pang kumilos. Hindi na sila mabubuhay ng matagal. Kung nakita mo ang 3 taong iyon, patayin mo sila. Oo. Tuldok 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 tuldok. Pagkaalis ni Ouyangmeng, tahimik siyang tumayo kasama si Yezuan at ang dalawa pa. Tumingin siya sa likod ni Tianjin at sinabing, si Tianjin ay ang nakababatang kapatid ng master ng pamilyang Tian. Siya ay nasa middle stage ng True Spirit Realm. Ang 3 tao sa likod niya ay ang pinakamahusay sa nakababatang henerasyon ng pamilya Tian, Tianming, Tianying, at Tianxiong. Itong 3 tao ay nasa peak na ng Levi 10 martial path. Napakalakas nila. Kung walang aksidente, magkakaroon sila ng magagandang pangalan. Bukod dito, sina Tianying at Tianxiong ay kambal. Nagtutulungan silang mabuti, ngunit si Tianming ang pinakamalakas. Minsan ay nakalaban niya sina Tianying at Tianxiong sa isang draw. Panipi. So, kung makasalubong mo silang 3 mamaya, tumakbo ka na lang. At saka, ang kompetisyon sa Imperial City ay napakahigpit, kaya ikaw ay itinuturing na nag-iisa.
Tandaan, huwag magtiwala sa iba maliban sa iyong sarili. Nang marinig ang mga salita ni Ouyang, mataimtim na tumango si Yezuan. Nangangahulugan ang huling pangungusap ni Ouyang na kung magkita silang tatlo, hindi sila dapat magtiwala sa isa't isa. Dahil ito ay isang individual na unit, hindi isang unit ng koponan. Gayunpaman, walang pakialam si Yezuan sa tatlong tao mula sa Tian family. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hanggat hindi niya nakilala ang mga halimaw na iyon sa True Spirit Realm, hindi ito magiging problema. Sa nakalipas na 7 araw, nag-organisa ang imperial na lungsod ng isang knockout competition para bawasan ang bilang ng mga kalahok sa mas mababa sa 10,000. Sa oras na ito, libu-libong tao ang nagtipon sa harap ng imperial na lungsod. Karamihan sa kanila ay mga martial artist mula sa imperial na lungsod, at dumarami ang mga tao. Sa oras na ito, isang lilang figure ang biglang lumitaw sa imperial na lungsod. Isa itong taong nakasuot ng purple satin. Mukhang isa siyang mataas na opisyal. Lahat ng kalahok, mangyaring dalhin ang iyong identity token at pumasok sa Imperial City. Sigaw ng lalaking nakasuot ng purple. Go, mula ngayon, kailangan mong umasa sa iyong sarili. Ipapaalala ko sa iyo sa huling pagkakataon. Ang kompetisyon ay mahalaga, ngunit ang iyong buhay ay mas mahalaga. Lalo na ikaw, Yezuan. Sa iyong edad, maaari kang sumali sa pangalawang kompetisyon. Huwag mawala ang iyong buhay. Same time na sabi ni Ouyang. Oo, Sir Ouyang. Magalang na tumango si Yezuan. Nagbigay din ng fist salute sina Deng Yang at Guo Yi kay Ouyang, pagkatapos ay umalis silang mag-isa. Bagamat inirekomenda sila ni Ouyang, mula ngayon, sila ay mga kakompetensya. Bukod dito, hindi sila pamilyar sa isa't isa, kaya hindi na kailangang magkatuluyan sila. Sinundan ni Yezuan ang grupo sa imperial na lungsod. Gayunpaman, nang dumaan siya sa daanan ng imperial na lungsod, isang matabang figure ang biglang lumapit sa kanya. Hoy kuya, nandito ka rin para sumali sa competition. Isang hindi pamilyar na boses ang pumasok sa mga tainga ni Yezuan, dahilan para mapalingon siya sa gulat. Nakita niya ang isang matabang lalaki na hindi bababa sa 150 kilo na malapit sa kanya. Kanina lang, pinaalalahanan siya ni Ouyang Ming na huwag magtiwala sa iba. Bilang resulta, maingat na tiningnan ni Yezuan itong 300 libra na mataba. Sumali ka sa kompetisyon ng Imperial City sa murang edad, kaya dapat napakalakas mo. Kilalanin natin ang isa't isa. Napailing ang matabang lalaki sa kanyang mukhang mabangis at sinabi, "Narinig mo na ba ang kasabihang one never visits a temple without a cause?" Tanong ni Yezuan, "You can't say that. Sa ngayon, we don't know what the competition is about, and I don't want anything from you. I just want to be friends. Give me some face, okay?" Sabi ng matabang lalaki, pagkatapos ay tinabig ang kanyang kilay kay Yezuan, mukhang napakaaba. Pagkatapos ng paalala ng taong grasa, nag-react din si Yezuan. Sa katunayan, hindi niya alam kung tungkol saan ang kompetisyon, at ang kanyang water-splitting sword ay nakaimbak sa espasyong lumalamon, kaya isang high-grade mortal weapon lang ang dala niya sa kanyang likod. Paanong hindi niya kayang bumili ng high-grade mortal weapon kapag sumasali sa kompetisyon? Gayunpaman, maingat pa ring sinusukat ni Yezuan ang hindi nakakapinsalang matabang lalaking ito. Maganda ang impresyon niya sa kanya, kaya sinabi niya, "Ako si Yezuan." Kabanata 122. Sino ang sinusubukan mong lokohin? Palihim na inilibot ni Yezuan ang kanyang mga mata. Paano siya makakain ng ganito karami sa loob ng 1 taon? Anong klaseng biro ito? Huwag mo akong tignan ng ganyan. Wala akong pakialam kung maniwala ka o hindi, pero naniniwala ako. Tinapik ni Zhao Pan ang taba sa kanyang dibdib at sinabing, "Huwag kang matakot, medyo malakas pa ako. Paprotektahan kita pagdating ng panahon." Nang marinig ito, napagtanto ni Yezuan na hindi niya maramdaman ang aura ni Zhao Pan. Tila si Zhao Pan ay nasa gitna man lang ng 10 yugto, o maging ang rurok ng 10 yugto. Gayunpaman, dahil sa pangangatawan ni Zhao Pan, hindi masabi ni Yezuan ang kanyang edad. Gayunpaman, namangha si Yezuan na si Zhao Pan, na tumitimbang ng higit sa 300 libra, ay nakasuot ng malaking magaspang na balabal na abaka. May pakiramdam siya na si Zhao Pan ay hindi isang taong dapat pagtripan.
Sa oras na ito, wow! Biglang bamuka ang bibig ni Zhao Pan. Sinundan ni Ye Zuan ang kanyang tingin at nakita ang isang malaking salamin na nakasabit sa pader ng lungsod. Ay yaya, ang capital competition sa pagkakataong ito ay gaganapin talaga sa Maze Mirror. Gulat na bulalas ni Zhao Pan. Ano ang Maze Mirror? Nilingan ni Ye Zuan ang kanyang ulo at nagtatakang nagtanong. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang pangalang ito. Hindi mo naiintindihan. Ako, si Fat Bro, ay ipinanganak at lumaki sa Imperial Capital. Marami akong alam. Nagsimulang magsalita si Zhao Pan, ang Maze Void Mirror na ito ay isang malaking kayamanan ng Profound Sun Imperial Family. Ito ay sinasabing isang espasyo na may mga bundok, tubig, at maging ang Heaven Earth Yuan Chi ay higit na sagana kaysa sa labas ng mundo. Bukod dito, maraming makalangit na kayamanan. Hindi naman malakas ang boses niya pero nakatawag ito ng atensyon ng maraming tao sa paligid. Nagkukumpulan silang lahat, a space of its own. How is that possible? Isa lang itong malaking salamin. May mga taong hindi naniwala. Tiningnan sila ni Zhao Pan nang may pang-aalipusta at sinabing, ignorante. Nasabi ko na dati, ang Maze Mirror na ito ay isang kayamanan. Isa itong espiritual na sandata, at hindi ito isang ordinaryong espiritual na sandata. Lumitaw ito sa kompetisyon sa kapital noong nakaraan. Noong panahong iyon, libu-libong tao ang pumasok sa publiko. Sa tingin mo ba ito ay peke? Panipi. I've heard of it too. Doon daw nag-cultivate lahat ng members ng royal family, may umalangaw-ngaw sa gilid. Narinig mo na ba ang Cosmos Ring? Isang Cosmos Ring na kayang mag-imbak ng kahit ano. Ito ay katulad nitong salamin ng pagkalito. Napakalaki ng mundo, at maraming kakaibang bagay. Kung hindi mo pa ito narinig, nangangahulugan lamang ito na ikaw ay ignorante. Higit pa rito, ang Cosmos Rings ay hindi maaaring mag-imbak ng mga buhay na bagay, ngunit ang mystifying void mirror na ito ay maaaring mag-imbak, mayabang na sabi ni Zhao Pan. Mahirap isipin na ang isang matabang lalaki sa magaspang na abaka ay maraming nalalaman. Fatty bro, sabihin mo pa. May naniwala sa kanya sa gilid at nagmamadaling sinabi. Nandito silang lahat para lumahok sa kompetisyon, kaya maaaring maging kapaki-pakinabang ito pagkatapos pakinggan ito. Napaka-impress ng mystifying mirror na ito, hindi lang kayang hawakan ng 1,000 tao, maaari din itong sumasalamin sa mga nangyayari sa loob ng salamin. Kung tama ang hula ko, magkakaroon ng 36 na pangalawang salamin na nakasabit sa labas ng Imperial City para makita ng iba. Ang 36 na salamin na ito ay kinokontrol ng mga eksperto ng royal family. Kung sumiklab ang labanan sa loob ng mga salamin, makikita rin ito ng mga nasa labas, patuloy ni Zhao Pan. Ibig sabihin ba niya na ang pagpatay ng tao sa loob ng salamin ay makikita ng iba? May nagtanong. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon. Mayroon lamang 36 na pangalawang salamin, at mayroong libu-libong mga kalahok. Hindi naman nagkataon na makikita nila ito. At saka, kung kaya mong patayin ang mga inapo ng mga major clans, baka mapansin mo ang isang makapangyarihang figure. Ano ang dapat katakutin? Panipi. Nang bumagsak ang mga salita ni Zhao Pan, naramdaman din ng mga tao sa paligid na ito ay makatwiran at tumango bilang pagsang-ayon. Ang mga taong ito ay nabihag din sa kanyang mga salita, kaya't sila ay nakinig ng mabuti. Biglang tumawa si Zhao Pan at nagtanong, alam mo ba kung kailan ang pinakakapanabik na kaganapan ng Imperial City Tournament? Napailing ang mga tao sa gilid. Kahit na nakatira sila sa paligid ng Imperial City, wala silang masyadong alam tungkol sa Imperial City Tournament. Ang pinakadakilang kaganapan ng Imperial City Tournament ay 8 taon na ang nakalilipas. Sa oras na iyon, kabuuang 10,000 tao ang pumasok sa mystifying void mirror. Higit pa rito, ang kanilang lakas ay hindi man lang mahina. Ang mga cultivator ng 10th rank martial path ay makikita sa lahat ng dako, at mayroon pang ang kaunting true spirit realm cultivator. Gayunpaman, ang pinakamalakas na kalahok sa oras na iyon ay hindi lamang sa true spirit realm. Hulaan mo kung nasaang lupain siya. Si Zhao Pan ay sadyang pinananatiling suspense. True Spirit Realm Intermediate Stage. Umiling si Zhao Pan. Heavens, nasa tuktok na kaya siya ng True Spirit Realm. Muling umiling si Zhao Pan. Hindi naman pwede yun, di ba?
Nandito kaya siya sa True Energy Realm? Tama, siya ay nasa True Energy Realm. Noon, ang Imperial City Tournament ay nangangailangan ng isa na wala pang 30 taong gulang. Siya ay 28 taong gulang noon, kaya natugunan niya ang mga kinakailangan. Tumango si Zhao Pan. Nang marinig ang mga salitang iyon, nagulat ang mga tao. Isang 28 taong gulang na True Energy Realm Cultivator, gaano kabaliw iyon? Hindi pwede iyon, tama. Narinig ko na ang mga nangungunang eksperto ng 4 na mahusay na angkan ay nasa tuktok lamang ng True Spirit Realm. Totoo ba na siya ay nasa True Energy Realm? Kung siya ay nasa True Energy Realm 8 taon na ang nakakaraan, anong realm siya ngayon? Sobrang nakakatakot, sino yung taong yun? Ito ay dapat na isang kasinungalingan. Mabilis na tumaas ang temperatura ng katawan ng mga tao. Siyempre totoo, nagdulot pa ito ng malaking kaguluhan noon. At saka, ang kasalukuyang emperador ang personal na sumubok ng kanyang edad. Tiningnan ni Zhao Pan ang mga tao ng may paghamak at sinabi, ang True Energy Realm Cultivator na ito sa kanyang 20s ay nanalo sa Imperial City Tournament. Naturally, hindi papayag ang pamilya ng imperial na umalis ang ganitong henyo, kaya siya ang naging guro ng kasalukuyang korona ng prinsipe. Panipi, huminga ng malalim ang karamihan. Ang guro ng kasalukuyang prinsipe ng korona ay hindi ordinaryong tao. Kapag ang prinsipe ng korona ay umakyat sa trono, ang taong ito ay magiging guro ng emperador, na nagtataglay ng napakataas na katayuan. Fatty bro, hindi mo pa sinasabi sa amin ang pangalan niya. May nagtanong, sige, makinig ka, ang apelyido ng super genius na ito ay Ye, ang pangalan niya ay Ye Chong. Nakangiting sagot ni Zhao Pan. Nang banggitin ang pangalang ito, nagulat din si Ye Zuan. Ye Chong. Ang pangalang ito ay lubos na pamilyar sa kanya, dahil ang pangalan ng kanyang ama ay Ye Chong. Hindi pwede, di ba? Napakalakas talaga ng ama ng malas na brat. Paano ito posible? Hindi makapaniwala si Ye Zuan. Ang Ye clan ay isang maliit na clan lamang, wala man lang silang 8th grade martial path cultivator, kaya paano lilito ang isang True Energy Realm Cultivator? Dapat ay isang taong may parehong pangalan. Gayunpaman, biglang naalala ni Ye Zuan na ang ama ni Unlucky Brat ay umalis sa clan noong bata pa siya. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta, at kailangan pa niyang bumalik. Mukhang may super expert ang Ye clan na nagpoprotekta sa kanila. Hindi kaya si Ye Chong ang ama ng Unlucky Brat? Pagkaalis niya, nagpadala siya ng eksperto para lihim na protektahan ang Ye clan. Panipi, nalito si Ye Zuan, kaya agad niyang tinanong, Fatty bro, ito ba ay super genius sa Imperial City ngayon? Tumingin si Zhao Pan kay Ye Zuan na may mahinang ngiti at umiling, hindi, ang sobrang henyong ito ay nanatili sa imperial na lungsod ng ilang sandali, pagkatapos ay lumabas upang magsanay. Hindi pa siya bumabalik. Kabanata 123. Lumabas na naman sila para mag-training. Maraming pagdududa si Ye Zuan sa kanyang puso, ngunit sa sandaling ito, ang malaking grupo sa kanyang harapan ay biglang huminto. Natigilan si Ye Zuan at tumingin sa harapan niya ng may pagtataka. Hindi kaya sa mystifying mirror talaga ginagawa nila. May mga pader ng lungsod sa paligid at isang malaking salamin ang nakasabit sa harap nila, kaya nahulaan ng karamihan. May mga taong pumapasok pa rin sa likuran, kaya nagtanong muli si Zhao Pan, oo nga pala, Ye Zuan, hindi ka mukhang lokal. Saan ka galing? Nanlin County, inirerekomenda ng patrol inspector. Casual na sagot ni Ye Zuan, pagkatapos ay nagtanong, Fatty bro, paano mo nalaman ang napakarami? Haha, may connections ako sa Imperial Court, kaya syempre alam ko. Tumawa si Zhao Pan. I see. Tapos may alam ka pa ba? Halimbawa, saan nagpunta tong taong to? Tanong muli ni Ye Zuan. Iyon ay hindi ko alam. Mahiwaga ang kanyang kinaroroonan. Natatakot akong maging ang emperador ay hindi alam. Nasabi ko na sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Bakit, interesado ba si Kuya Ye sa kanya? Tanong ni Zhao Pan. Ngumiti si Ye Zuan at sumagot, syempre. Natatakot ako na may interesado sa gayong henyo. Napakabilis, ang mga tao sa likuran niya ay naglakad din papasok sa Imperial City. Matapos makapasok ang huling tao, ang tarangkahan ng lungsod sa likod ay nagsara rin ng may dagandong. Lahat, magsisimula na ang Imperial Capital Tournament.
Isang figure ang biglang lumitaw sa pader ng lungsod sa harap nila. Iyon ang lalaking nakasuot ng lila. Sa isang iglap, masunarang itinikom ng mga tao sa ibaba ang kanilang mga bibig at tumahimik ang buong pulutong. Nang makita ito, ang lalaking nakasuot ng lila ay tumango bilang kasiyahan at nagsabi, "Sigurado akong natanggap na ng lahat ang kanilang mga identity token." Susunod, ipapaliwanag ko ang mga patakaran ng Imperial Capital Tournament. Sa unang round, papasok ka sa lihim na kayamanan ng Imperial Capital, ang Mystifying Mirror. Ang pangunahing punto ng round na ito ay upang mangolekta ng mga puntos. Mula sa sandaling matanggap mo ang iyong identity token, magkakaroon ka ng mga puntos. Ang unang bahagi ng ikasyam na antas ng Martial Path ay magiging 1 punto, ang gitnang ikasyam na antas ay magiging 10 puntos, ang pinakamataas na ikasyam na antas ay magiging 100 puntos, at iba pa. Ang Imperial Capital Tournament ay nireranggo ayon sa mga puntos. Higit pa rito, ang pinakamataas na 100 puntos ay maaaring ipagpalit sa mga kayamanan. Ang 1 punto ay katumbas ng 10 tael ng ginto. Nang marinig ito, ang halos 10,000 tao na naruroon ay natigilan. Ang 1 punto ay katumbas ng 10 tael ng ginto. Kung ganoon nga ang kaso, hindi ba magkakaroon ng 100,000 puntos sa umpisa ang mga martial artist na nasa tuktok ng ika-10 yugto ng Martial Path? Iyon ay 1,000,000 gold taels, na katumbas ng 100 DevR points. Kailangang malaman na ang 1,000,000 tael ng ginto ay katumbas ng 1 piraso ng mababang uri ng kristal na bato. Kung makakalap pa siya ng 2 pang piraso, makakabili siya ng spirit weapon. Sa madaling salita, ang mga unang punto ng isang true spirit realm martial artist ay katumbas ng 1 interspatial ring. Hoa! Nagkagulo ang buong pulutong. Gayunpaman, mayroon pa ring kinakailangan, at iyon ay ang isa ay kailangang may rank sa nangungunang 100. Kung hindi ito mapapalitan ng isa. Napakahirap na mapabilang sa top 100. Kung sila ang mag-rank ngayon, ang top 100 ay nasa kalagitnaan man lang ng 10th stage. Gayun din, maliban sa pagkuha ng mga puntos mula sa ibang tao, makakahanap ka ng mga puntos sa lahat ng dako sa Maze Mirror. Makakakita ka ng point token sa mga puno, sa mga kuweba, at maging sa lupa. Matapos sabihin ng lalaking naka-purple ang mga salitang iyon, ikinaway niya ang kanyang kamay. Pagkatapos, dahan-dahang bumaba ang bewildering mirror na nakasabit sa mga dingding ng Imperial City. Pakiusap, alagaan mong mabuti ang iyong identity token. Hanggat pinagsasama-sama mo ang 2 identity token at i-circulate ang iyong espiritual na enerhiya, maa-absorb mo ang mga punto ng mga token ng ibang tao. Ang unang yugto ng Imperial City Tournament ay tatagal ng 1 buwan. Ngayon, maaari mong ipasok ang bewildering mirror isa-isa. Panipi. Nang matapos magsalita ang naka-purple na damit, ang bewildering mirror ay lumapag na sa lupa. 3 metro ang taas nitong nakalilito na salamin. Pagkatapos, ang mga kalahok ng Imperial City Tournament ay pumasok sa bewildering mirror sa maayos na paraan. It's really amazing. I can actually enter the mirror. Tiningnan ni Yezuan ang mga figure sa kanyang harapan na isa-isang naglalaho. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Sa likod ng nakalilito na salamin ay ang Imperial City Wall. Iyon ay talagang pumapasok sa salamin. Isa-isang pumasok sa bewildering mirror ang mga kalahok. Hindi nagtagal, turn na ni Yezuan. Pagkatapos pumasok sa bewildering mirror, magkakalat ang lahat. Kaya, Kuya Ye, kailangan mong mag-ingat. Paalala ni Zhao Pan kay Yezuan sa likod niya. Tumango si Yezuan at pumasok sa bewildering mirror. Nang makitang nawala si Yezuan sa kanyang harapan, kumurap ng ilang beses ang mga mata ni Zhao Pan. Pagkatapos, pumasok siya sa bewildering mirror. Pagkatapos pumasok sa bewildering mirror, tumingin si Yezuan sa paligid at napagtanto na siya ay nasa isang kagubatan. Walang kahit isang nabubuhay na bagay sa paligid. Ang libu-libong tao ay nawala na rin. Kamangha-manghang. Ito ay talagang isang kayamanan. Ang Heaven and Earth Origin Chi ay napakasagana. Ang paglilinang dito sa loob ng 1 araw ay katumbas ng paglilinang ng 10 araw sa labas. Nabalitaan ko na kahit ang mga miyembro ng imperial na pamilya ay nagtatanim dito. Hindi nang ahas si Yezuan na mag-isip pa. Sa anumang kaso, ito ay isang napakataas na uri ng lugar.
The first stage of the Imperial City Tournament is to earn points. Nasa middle stage ako ng 10th stage of the Martial Path, so meron na akong 10,000 points. Pero yung mga nasa 10th stage ng Martial Path, may 100,000 points na. Pinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Dati, nakita niya na may ilang mga henyo sa True Spirit Realm sa impormasyong ibinigay sa kanya ni Uyang Ning. Ang mga taong ito ay nagkaroon ng milyon-milyong puntos sa sandaling pumasok sila. Masyadong malaki ang pagkakaiba. Gayunpaman, ang isang punto ay maaaring ipagpalit sa 10 tael ng ginto. Ang kanyang 10,000 puntos ay katumbas ng 100,000 tael ng ginto, na katumbas ng 10 milyong tael ng pilak. Sa pag-iisip nito, hindi mapigilan ni Yezuan na mapangiti. Mukhang hindi nga siya nagkamali na pumunta dito. Tinansya niya na pagkatapos ng tournament na ito, makakalusot siya sa True Spirit Realm. Ngayong sumanib na siya sa Archer Bloodline, kamangha-mangha ang kanyang paningin. Tumingin siya sa paligid at may nakita siyang point token sa isang butas ng puno sa di kalayuan. Mabilis siyang lumapit at hinawakan ang token gamit ang kanyang identity token. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang espiritual na kapangyarihan upang bumuo ng isang tulay at inilipat ang mga puntos mula sa token patungo sa kanyang token. Isang punto lang. Sayang ang ekspresyon ko. Hindi alam ni Yezuan kung tatawa o iiyak. Dati, sinabi ng lalaking naka-purple na may mga point token, ngunit nahulaan niya na karamihan sa mga ito ay nagkakahalaga lamang ng 1 o 10 puntos. Dahil siya ay nawala, maaaring pumili lamang si Yezuan ng random na direksyon na pupuntahan. Gayunpaman, siya, na sumanib sa Archer Bloodline, ay nakahanap ng maraming magagandang bagay. O aking Diyos, ang mga kayamanan ng langit at lupa ay nasa lahat ng dako. Nagulat si Yezuan. Tumakbo lang siya nang wala pang 1 minuto at nakakita ng 7 o 8 kayamanan ng langit at lupa. Bagamat ang bawat isa ay nagkakahalaga lamang ng 10,000 tael ng pilak, maraming maliliit na patak ang gumawa ng nickel. Sa ilang minuto, maaari niyang dagdagan ang kanyang espiritual na kapangyarihan ng 1,000,000 tael ng pilak. Ang bilis na ito ay mas mabilis pa kaysa noong hinabol niya ang Mighty Vajra. Kung mas masagana ang Heaven and Earth Essence Chi, mas mataas ang posibilidad na lumitaw ang Heaven and Earth Treasures. Kabanata 124. Hahaha, bakit ka pa nagtatago ng lakas mo? Breakthrough. Biglang tumawa si Yezuan at nilamon ang mga bangkay ng Mighty Vajra sa kalawakan. Sa isang iglap, tumaas ang kanyang aura. Ding! Nakalusot na ang host sa tuktok ng ika-10 antas ng Martial Path. Na-notify ang system. Ngayon, isang hakbang na lang ang layo ni Yezuan mula sa True Spirit Realm. Hindi alam kung gaano katagal bago siya makapasok sa True Spirit Realm. Haha, kukunin ko. Matapos makapasok, muling tumaas ang bilis ni Yezuan. Nagsimula siyang tumakbo ng ligaw at kasabay nito, ginamit niya ang kanyang mga mata ng agila upang aiskan ang paligid. Nasa katawan pa rin niya ang bloodline ng treasure hunting deer, kaya lahat ng treasure sa daan ay hindi naligtas at kinain niya isa-isa. Ang kanyang espiritual na enerhiya ay lumalawak ng paunti-unti. Wala pang 10 minuto, nakakolekta na siya ng ilang milyong tael ng magagandang bagay. Gayunpaman, ang halaga ng mga bagay na ito ay hindi lalampas sa 1,000,000 tael ng pilak, kaya't walang mga nalilamon na punto. Awesome, this is awesome. Sa bilis na ito, makakalusot na ako sa True Spirit Realm sa loob ng ilang araw. Sigaw ni Yezuan sa kanyang puso. Gayunpaman, sa susunod na sandali, bigla niyang natuklasan ang isang problema. Tama, makikita sa 36 na side mirror ang eksena sa Maze Mirror. Sa madaling salita, baka may nakaalam sa interspatial ring ko. Kalimutan mo na, paano kung malaman nila? Panipi. Ngayon, hindi natakot dito si Yezuan. Ang isang interspatial ring ay nagkakahalaga lamang ng 10 mababang uri ng kristal. At kaya niyang bumili ng isa basta't pumatay siya ng 10 martial artist sa tuktok ng ika-10 antas ng Martial Path. Hanggat nakapasok siya sa True Spirit Realm, sino ang maglalakas loob na guluhin siya? Gayunpaman, 30 minuto pagkatapos niyang pumasok sa Maze Mirror, sa wakas ay nakatagpo siya ng isang kalahok. Kasabay nito, napansin din siya ng kalahok na ito. Ito ay isang tao na mga 20 taong gulang. Pinaikit ni Ye.
Zuan ang kanyang mga mata at pinalaki ang taong ito. Tinansya niya na ang taong ito ay halos isang martial artist sa ika-10 antas ng martial path. Such a young kid, parang hindi masyadong malakas. Ang martial artist na ito ay tumingin sa bahagyang batang mukha ni Yezuan at walang sinabi. Lumakad siya pasulong at gustong patayin si Yezuan. Brat, talagang hindi nag-aalala ang mga matatanda ng iyong clan. Pinayagan ka talaga nilang sumali sa Imperial Capital Competition. Go to hell! Binunot ng martial artist ang kanyang espada at sinaksak patungo sa lalamunan ni Yezuan. Ngunit sa sandaling ito, biglang lumakas ang aura ni Yezuan at ang espiritual na enerhiya ng isang peak na 10th stage martial path ay lumundag. Ano? Nanlaki ang mga mata ng martial artist. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng pangalawang ranggo na master. Ang mga kalahok ng Imperial Capital Great Competition ay nahahati sa ilang tier. Ang unang baitang ay ang elite na umalis sa martial path na siyang True Spirit Stage. Ang ikalawang baitang ay ang rurok ng ika-10 yugto ng martial path, at mayroong halos 100 sa kanila. At nagkataon lang na may nakilala siyang isa. Swish! Sa bug zone ng hangin, nanlaki ang mga mata ng martial artist habang pinagmamasdan niya si Yezuan na biglang nagmaterial ng mahabang espada at sinaksak ito sa kanyang dibdib. Ito, imposible. Napaisip ang martial artist. Lumalabas na hindi lang si Yezuan ang nasa tuktok ng Levi 10, ngunit mayroon din siyang interspatial ring at isang spiritual weapon. Ang gayong tao ay tiyak na magkakaroon ng pambihirang katayuan. Ito ay hindi isang matalinong pagpipilian upang pukawin siya, ngunit huli na para magsisi ang martial artist. Flop! Nahulog sa lupa ang bangkay ng martial artist. Kung gusto mo akong patayin, dapat handa kang patayin. Malumanay na sabi ni Yezuan at pagkatapos ay hinanap ang katawan ng martial artist, ngunit wala siyang nakitang mahalagang bagay. Mayroon lamang high-grade mortal weapon at ilang elixir na napakamura sa kanya. Walang kahit isang halamang gamot. Hindi ugali ni Yezuan na mag-aksaya ng mga bagay at nilunok lahat ng mga ito. Intermediate 10th stage martial path, 10,000 points. Not bad, not bad. Inilipat ni Yezuan ang mga punto ng martial artist sa kanya. Sa sandaling ito, mayroon siyang 20,000 puntos. Sayang naman, kung alam ko, sumibak muna ako bago pumasok. That way, kahit 100,000 points na ako. Walang magawang umiling si Yezuan at saka umalis. Sa nalalabing oras, si Yezuan ay nagpatuloy sa paglalakad pabalik-balik. Bagamat wala siyang gaanong kaalaman ngayon, mayroon siyang bloodline ng Eagle Eye at ang treasure hunting deer. Basta may maabutin siyang maganda, pupulutin niya at lulunukin ng walang pag-aalinlangan. Sa katunayan, ang bilang ng mga taong kalahok sa Imperial Capital Tournament ay higit pa sa libu-libong mga tao na ito. Sa unang round ng elimination, mahigit 100,000 katao ang naalis. Ngayong nakapasok na ang libu-libong tao sa Maze Mirror, siguradong lalaban sila kung magkasalubong sila. Wala pang isang oras, daan-daang tao ang namatay. May natitira pang buwan. Sino ang mabubuhay hanggang sa wakas? Pagkatapos pumasok sa Maze Mirror, dumating si Yezuan sa isang treasure trove. Hindi gaanong mga kalahok ang nagkaroon ng interspatial rings, kaya ang magagandang bagay sa daan ay sinamantala niya lahat. Sa oras na ito, lumipas na ang ilang oras. Gabi na, panipik. Nang makitang dumilim ang langit, nagulat si Yezuan. Tinansya niya ang oras at nalaman niya na ang oras sa Maze Mirror ay halos pareho sa labas. Very few people move at night. Most of them are resting. However, this doesn't affect me much. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Sa lakas niya, malamang nasa tuktok siya ng hagdan sa mga kalahok. Ang Maze Mirror ay isang treasure trove, kaya ayaw niyang mag-aksaya ng oras. Gayunpaman, sa oras na ito, isang kakaibang dagandong ang biglang dumating mula sa kagubatan. Ang dagandong na ito ay malinaw na hindi nagmula sa mga taong nag-aaway, ngunit mula sa isang demonyong halimaw. May mga demonyong hayop sa Maze Mirror. Matapos marinig ang dagandong na ito, sumimangot si Yezuan. Sinundan niya ang tunog at mabilis na nakakita ng isang demonyong halimaw. Isa itong ika-9 na ranggo na White Feather Demonic Wolf. Hindi masama ang swerte ko. Mukhang hindi na ako kakain ng rasyon ngayong gabi.
Ngumiti si Yezuan at inilabas ang Golden Eagle Bow. Gumamit siya ng Supernova Arrow para patayin ang White Feather Demonic Wolf. Lumapit siya at ginamit ang Water Splitter Sword upang putulin ang isang piraso ng karne, naghahanda na iiho ito. Gayunpaman, sa oras na ito, bigla niyang napagtanto na may kung ano sa katawan ng demonyong lobo. Ito ay isang tanda ng mga puntos. Kaya ang mga demonyong hayop ay may mga token din sa kanilang mga katawan. Mukhang may ibang paraan para makuha sila. Tumango si Yezuan bilang kasiyahan. Pagkatapos ay direktang nilamon niya ang bangkay ng White Feather Demonic Wolf. Gayunpaman, bago sa kanya, mayroon ng maraming tao na nakahanap ng mga demonyong hayop at pinatay ang mga ito. Nagkataon din nilang natagpuan ang token sa katawan ng demonyong halimaw. Tuwang-tuwa ang mga taong ito. Pagkatapos ay itinago nila ang eksena, iniisip na hindi nila maaaring ipaalam sa iba. Pagkatapos ng lahat, ito ay isa pang paraan upang madagdagan ang kanilang mga puntos. Sino ang nakakaalam, maaari silang makatagpo ng higit pang mga demonyong bangkay ng hayop sa hinaharap. Kasabay nito, sa palasyo ng Mystic Sun Imperial Capital, isang grupo ng mga opisyal ang nakatingin sa 36 na salamin na nakasabit sa kalangitan. Nagkagulo sila. Kabanata 125. Naku, todo-todo na talaga ang Emperor sa pagkakataong ito. Nagdagdag pa siya ng paraan para makakuha ng puntos ang mga demonyong halimaw. Parang ang nangungunang 10 ay magkakaroon ng 1,000,000 puntos sa pagkakataong ito. Ang 1,000,000 puntos ay katumbas ng 10 mababang uri ng kristal. Ito ay sapat na upang bumili ng ilang espiritual na sandata. Ayon sa mga patakaran, ang nangungunang 100 ay maaaring ipagpalit ang kanilang mga puntos para sa ginto. Kung kalkulahin natin, kakailanganin natin ng ilang libong mababang uri ng kristal, o kahit 10,000 mababang uri ng kristal. Sok. Sino kaya ang makapasok sa top 10 this time? Inaasahan ko ito. Panipi. Siyempre, ito ang magiging anak ng National Protector General, Jiang Xian. Buntong hininga, hindi magiging problema para sa mga True Spirit Realm Cultivator na ito na makapasok sa top 10. Ngunit 6 na lang ang True Spirit Realm Cultivator. May 4 na pwesto pa ang natitira. Nabalitaan ko na si Tian Ming mula sa Tian family ay magaling na. Naabot na niya ang peak ng Levi 10. This time, baka makalusot siya sa competition. Ang mga ministrong ito ay nanunood at nagtalakay habang sila ay nanunood. May mga opisyal ng sibil at general sa mga opisyal na ito. Hindi lamang iyon, ngunit naruroon din ang 16 na patrol envoy ng Xuanyang Empire. Gayunpaman, ang emperador ng Xuanyang Empire ay hindi nagpakita. Ngayon lang, isa sa 36 na side mirror sa palasyo ang sumasalamin sa labanan ni Yezuan. Nang makita ito ni Uyang Ming, nang inig ang kanyang katawan ng tigre. Yezuan, huwag mo akong pababayaan. Tahimik na nakaupo doon si Uyang Ming habang iniisip ang sarili. Gabi na noon, sa labas man o sa loob ng maze mirror, nagsindi ang malalaking parol. Gayunpaman, hindi nabawasan ang mga tao sa labas at loob ng palasyo. Sa loob ng maze mirror, I've rested enough. Oras na para manghuli ako. Si Yezuan ay tumalon pababa mula sa isang puno. Nagpahinga siya sandali at kumain. Ngayon, naghahanda siyang manghuli sa buong gabi. Sa 100 Flowers Bloodline, kamangha-mangha ang kanyang kakayahan sa pagbawi. Kailangan lang niyang magpahinga saglit at mapupuno na siya ng lakas. Bagamat lumalim na ang gabi, maganda pa rin ang kanyang paningin kaysa sa iba. Mabilis siyang lumayo at nakakita ng isang martial artist na nagpapahinga sa isang puno. Agad niyang inilabas ang kanyang pana at pinaputukan siya ng supernova arrow. Whoosh! Boom! Tumpak na tinamaan ng supernova arrow ang puno ng kahoy at pinasabog ang martial artist na nagpapahinga sa puno hanggang sa lupa. Pagkatapos, si Yezuan ay humakbang pasulong at inilagay ang kanyang cleaving water sword sa leeg ng kanyang kalaban. Gusto mo ba ng puntos o buhay mo? Bago pa makapag-react ang Marty A-list, naramdaman niya ang malamig na sensasyon sa kanyang leeg. Nang marinig niya ang malamig na salita ni Yezuan, dali-dali niyang kinuha ang kanyang token. May iba pa, nagpatuloy si Yezuan. Ang magsasaka na ito ay halos mamatay na sa takot, hindi nang ahas na magtago ng anuman,
wala siyang ibang pagpipilian kundi ibigay ang ilan sa mga likas na kayamanan na kakapili lang niya. Column. Matapos ilipat ni Yezuan ang mga puntos mula sa token sa kanyang sarili, ibinalik niya ang token sa kanya. Ang martial artist na ito ay nasa tuktok lamang ng ikasyam na yugto ng martial path. Wala siyang pagkakataong manalo laban kay Yezuan. Kung ito ay isang ordinaryong tao, hindi sila magdadalawang isip na laslasin ang lalamunan ng kabilang partido at kunin ang lahat ng kanilang mga punto at ari-arian. Gayunpaman, maawain pa rin si Yezuan. Hanggat ang kabilang partido ay walang balak na patayin siya, ililigtas niya ang kanyang buhay. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay maaaring magpatuloy sa pagkolekta ng mga puntos, at silang dalawa ay maaaring magkita muli sa hinaharap. Napakadilim ng kalangitan, at karamihan sa mga tao ay nagtago para magpahinga. Gayunpaman, hindi ginawa ni Yezuan. May epekto pa sa akin ang langit. Kalimutan mo na yun, bibili ako ng bloodline. Sa isang pag-iisip, gumamit si Yezuan ng 200 na lumamon na puntos upang ipagpalit sa isang bloodline na tinatawag na Shadow Leopard. Ang Shadow Leopard na ito ay may kakayahang makakita sa dilim, at kapag na-upgrade ito sa intermediate level, maaari nitong gamitin ang gabi para magtago. Isa rin itong bloodline na maaaring i-upgrade. Sa tulong ng linya ng dugo ng Shadow Leopard, ang kahusayan ni Yezuan ay napakataas. Sa loob lamang ng kalahating oras, nakakolekta na siya ng maraming magagandang bagay at ninakawan niya ang 12 ng tao. Sa oras na ito, umabot na sa 100,000 ang kanyang mga puntos. Gayunpaman, wala siyang nakita kahit isang pick na 10th stage martial artist. Sa halip, nakita niya ang maraming bangkay. Mukhang walang awa ang mga taong ito. Pumapatay sila hanggat kaya nila. Napabuntong hininga si Yezuan sa kanyang puso. Iniisip niya kung gaano karaming tao ang makakaalis sa maze mirror ng buhay sa loob ng isang buwan. Habang nag-iisip siya ay nagmadali na siya. Hindi niya namalayang nakaalis na siya sa kagubatan at nakarating sa isang damuhan. Napakalakas ng espiritual na aura. Ito ay sa direksyon na iyon. Panipi, sa sandaling umalis siya sa kagubatan, ang bloodline ng treasure hunting deer ni Yezuan ay nagkabisa. Agad siyang tumakbo sa direksyon na iyon. Nang malapit na siya sa espiritual na aura, nalaman niyang ito ay isang malaking tapyas ng bato. Sa tablet, mayroong kabuoang 500 ranggo. Unang pwesto, Jiang Xian, 1.21 milyon. Ikalawang pwesto, Li Xiaotian, 1.18 milyon. Pangatlo, Lu Yu, 1.15 milyon. Ikaapat na pwesto, sumulyap si Yezuan at nalaman na ang unang 6 na lugar ay inookupahan ng mga anak ng matataas na opisyal. Ang 6 na taong ito ay pawang mga eksperto ng True Spirit Realm. Parang hindi naman mabilis ang bilis nila. Pero, first day pa lang ito. Natatakot ako na biglang tumaas ang mga puntos. Pagkatapos ay tumutok si Yezuan sa ikapitong pwesto. Ito ay isang pamilyar na pangalan. Tianming, 360,000 puntos. Nako, ang bilis ni Tianming na ito ay mas mabilis kaysa sa 6 na eksperto ng True Spirit Realm. Mukhang maswerte siyang nakatagpo ng 2 pick 10th stage martial artists. Mas mabuting huwag mo na akong makilala, o papatayin kita. Panipi, ngumuso si Yezuan. Si Yezuan ay walang magandang impresyon sa pamilya Tian. Ang pamilyang Tian ay may ilang impluwensya sa kabisera ng imperial. Si Tianjin, ang nakababatang kapatid ng padre de pamilya, ay ang imperial inspector. Wala itong kinalaman kay Yezuan. Gayunpaman, nakipagpustahan si Tianjin kay Uyangming. Ang sinumang natalo ay sisirain ang kanyang sariling mga meridian. Nangangahulugan ito na siya ay magiging isang walang kwentang tao sa hinaharap at mawala pa ang kanyang posisyon bilang Imperial Inspector. Bagamat hindi niya naiintindihan ang hidwaan sa pagitan ni Uyangming at Tianjin, si Yezuan ay inirekomenda ni Uyangming. Natural, tutulungan niya si Uyangming. Sa sandaling ito, boom! Biglang, isang sinag ng liwanag ang tumaas sa langit at pagkatapos ay sumabog sa hangin. Ang maliwanag na liwanag ay agad na nakakuha ng atensyon ni Yezuan. Ito ang Heavenly Thunder Cannon. Dapat itong gamitin ng ilang pamilya para magkita. Agad ding nag-react si Yezuan. Mayroong halos 10,000 tao ang lumahok sa kompetisyon ng imperial na kapital. Karamihan sa kanila ay mga alagad ng mga pamilya.
Kung sila ay magkakasama, sila ay magiging isang malakas na puwersa. Bagamat hindi alam ni Yesuan kung saang pamilya sila nagmula, ang katotohanan na magagamit nila ang Heavenly Thunder Cannon upang tipunin ang kanilang mga kasama ay nagpakita na maraming tao mula sa pamilyang ito. Dahil sila ay mula sa isang malaking pamilya, ang kanilang lakas ay magiging mas malakas at magkakaroon sila ng mas maraming puntos. Gayunpaman, nang tahimik na pumasok si Yesuan, nalaman niyang kilala niya ang pamilyang ito. Kilala niya talaga ang mga ito. Kabanata 126. Ang Tian family ay orihinal na mayroong 3 lugar ng rekomendasyon, at sa pagdaragdag ng 3 lugar ng rekomendasyon ni Tianjin, magkakaroon ng 6. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na 6 na tao lamang ang ipinadala ng Tian family, dahil ang iba ay maaari pa ring sumali sa elimination round. Ang dahilan kung bakit nila ginamit ang mga lugar ng rekomendasyon ay dahil ayaw nilang magdulot ng tsismis. Kung sasali si Tianming sa elimination round, siguradong maraming nagchichismisan. Sa oras na ito, hindi kalayuan sa harap ni Yesuan, may 2 binata na nakasuot ng uniforme ng Tian family. Hawak nila ang isang Sky Thunder Cannon sa kanilang mga kamay at tila naghahanda na namang barilin ang isa pa. Mukhang gusto nilang makaakit ng iba, pagkatapos ay pagnakawan ng mga puntos at makilala ang iba pang mga disipulo ng Tian family. Nakita ni Yesuan ang intensyon ng 2 taong ito. Gayunpaman, nang siya ay lumabas, 3 figure ang nakipagkompetensya sa 2 disipulo ng pamilya Tian, kaya huminto siya muli. Sok-sok, 3 tao lang ang naaakit. Ang 2 disipulo ng pamilya Tian ay biglang tumalon pababa mula sa puno. Pamilya ni Tian. Nang makita ng 3 magsasaka ang damit ng 2 lalaki, nagulat sila at agad na tumalikod para tumakbo. Gusto mo umalis? Manatili dito. Panipi. Mabilis na sumugod ang 2 miyembro ng Tian family at pinatay ang 3 tao. Pagkatapos, inilipat nila ang kanilang mga puntos sa sarili nilang mga token ng pagkakakilanlan. Sok, total 1,000 points lang. Ang isa sa mga disipulo ng pamilya Tian ay dumura at sinabing may pagkadismaya. Hindi ito masama. Ang Sky Thunder Cannon ay mas mababa sa isang tail ng ginto. Ang 1,000 puntos ay 10,000 tail ng ginto. Hanggat inilipat namin ang lahat ng mga puntos kay Tianming sa huli, kikita kami ng maraming pera. Panipi, sabi ng isa pang alagad ng Tian family. Tama, pero ang gaganda talaga ng mga uniform natin. Tumakas sila nang makita tayo at hindi man lang lumingon. Tama, ang apelyido namin ay Tian. Bagamat maaari tayong pumatay ng mga tao dito, sino ba talaga ang maglalakas loob na atakihin tayo? Haha, mukhang kaya na nating kumita. Pagkatapos nito, baka makalusot tayo sa peak ng Martial Dao Realm 10th level. Habang nag-uusap ang 2 disipulo, biglang may 2 tunog ng paglusob sa hangin. Sneak attack. Nag-react lang silang 2, ngunit sa susunod na sandali, ang kanilang mga puso ay tinusok ng isang pagsabog ng lakas ng chi. Naglakad palabas si Yesuan mula sa hindi kalayuan. Ang mantis stalks ang cicada, hindi alam ng Oriole sa likod. Obviously, siya ang Oriole. Oh, nakasuot pa nga siya ng 2 high-grade mortal artifact armors. Takot na takot ba sa kamatayan ng taong ito? Nagulat na sabi ni Yesuan habang binubuksan niya ang damit ng isang tao. Buti na lang at siya ang naglunsad ng sneak attack. Kung hindi, ang palaso ngayon ay hindi makakalusot sa 2 iniingatang armor na ito. Gayunpaman, ito rin ay isang hindi inaasahang pakinabang para sa kanya. Pareho silang nasa kalagitnaan ng ika-10 yugto ng martial path at maaaring ituring na mga elite ng Tian family. Ang kanilang mga puntos ay nagdagdag ng hanggang 30,000. Para sa iba, lahat sila ay kinain ni Yesuan. I wonder if my actions are reflected in the maze mirror. Matapos linisin ang larangan ng digmaan, hindi maiwasan ni Yesuan na isipin ito, ngunit hindi siya natakot. Pinayagan ang pagpatay sa Imperial Capital Tournament. Bukod dito, sa napakaraming tao dito, napakaliit ng posibilidad na lumitaw sa pangalawang salamin. Bukod dito, pagkatapos ng kompetisyon na ito, tiyak na pahalagahan siya ng ilang mahalagang figure. Hindi kaya matatakot pa rin siya sa Tian family na iisa lang ang patrol envoy. Pagkatapos, umalis si Yesuan. Sa pagkakataong ito, nakakuha siya ng 30,000 puntos.
nakatumbas ng 300,000 tael ng ginto. Talagang kumikita ang Imperial Capital Tournament na ito. Gayunpaman, kung nais niyang palitan ang kanyang mga puntos para sa ginto, kailangan niyang pumigas sa nangungunang 100. Nakita na ni Yezuan ang rangkang stone tablet dati. Sumugod na siya sa top 100. Ngayon, sa 30,000 puntos, mayroon siyang halos 200,000 puntos. Sa tansya niya, nasa 70 ang ranggo niya. Gayunpaman, ito ay unang araw lamang. Ang mas maraming oras ang lumipas, mas kaunti ang mga tao doon, at mas mataas ang mga puntos. Nang gabing iyon, tumatakbo si Yezuan. Ang Maze Mirror ay hindi gaanong naiiba sa labas ng mundo. Pagkatapos ng isang abalang gabi, nagtago siya sa isang kuweba. Sa oras na ito, umabot na sa mahigit 300,000 ang kanyang mga puntos. Karamihan sa kanila ay mula sa mga nakawan, habang ang ilan ay mula sa pagpulot at pagpatay ng mga halimaw. Gayunpaman, ang pinakamalaking pakinabang ay ang malaking halaga ng mga bagay na kanyang kinain. Tinansya niya na ang mga ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 2 spiritual artifact. Kasabay nito, pagkatapos ng isang gabi, ang mga ranggo sa scoreboard ay nagbago din. Si Jiang Xian, ang anak ng National Guardian General, ay umabot na sa 1.8 milyong puntos. Para sa iba pang 5 True Spirit Realm Cultivator, ang ayos lang ang nagbago. Lahat sila ay may humigit kumulang 1.5 milyong puntos. Gayunpaman, sa pagtataka ng lahat, lumitaw ang isang hindi pamilyar na pangalan sa pagitan ng ika-7 hanggang ika-10 ranggo. Zhao Pan. Sa orihinal, ang ika-7 hanggang ika-10 pwesto ay pawang mga disipulo ng malalaking pamilya sa Imperial Capital. Alam ng lahat kung sino sila. Gayunpaman, ang Zhao Pan na ito ay iniwan ng lahat na nagkakamot ng ulo sa pagkalito. Siya ay nasa ika-10 na may 550,000 puntos. Nang makita ni Yezuan ang pangalang ito, nagulat din siya. Gayunpaman, nang isipin niya kung paano may halos 10,000 tao ang kalahok sa Imperial Capital Competition, maraming tao na may parehong pangalan. Natuklasan din niya ang ilang tao na tinatawag na Yezuan at ang ilan ay tumawag kay Yezang, kaya hindi niya sila masyadong pinansin. Bagamat hindi siya nakapasok sa nangungunang 10, walang pakialam si Yezuan. Sa bagay, unang araw pa lang ito. Bukod dito, karamihan sa mga tao ngayon ay pumipili ng kayamanan ng langit at lupa. Paminsan-minsan, makakatagpo sila ng mga taong mananakawan sa kanila. Bukod dito, napakahina ng mga taong nakatagpo niya. Wala sa kanila ang nasa tuktok ng ika-10 yugto ng Martial Path. Nagpahinga siya sa kuweba ng 2 oras. Nang maliwanag na ang kalangitan, umalis siya upang ipagpatuloy ang pangangaso. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkaalis niya, nakasalubong niya ang isang binata. Isang binata na mukhang ordinaryo. Gayunpaman, nararamdaman ni Yezuan na ang binata ay nagpapanggap na mahina. Parang nasa peak na siya ng 10th stage ng Martial Path. Mukhang marami siyang puntos. Lumapit si Yezuan sa binata. Matalas ang sentido ng binata. Nang makita niya ang mukha ni Yezuan, hindi niya namamalayan na sinabi, napakabata. Siya nga ay nasa tuktok ng ika-10 yugto ng Martial Path. Gayunpaman, 25 taong gulang na siya. Natugunan niya ang mga kinakailangan ng Imperial Capital Tournament. So paano kung bata pa ako? Huminto si Yezuan at ngumiti. Dahil nahirapan ka sa paglilinang, hahayaan na kita kung iiwan mo ang point token mo. Napabuntong hininga ang binata. Oh, paano kung hindi ako? Bahagyang kumulubot ang mga sulok ng bibig ni Yezuan. Nagustuhan niya ito kapag minamaliit siya ng mga tao. Nang marinig iyon, nagbago agad ang ekspresyon ng binata. Kung ganoon ang kaso, ako mismo ang gagawa. Nang matapos siyang magsalita, kumislap ang kanyang katawan at sinunggaban niya si Yezuan na parang cheetah. Martial artist ka, not bad. Nakita kaagad ni Yezuan na pinainit ng binata ang kanyang katawan. Gayunpaman, sa harap ng kanyang 100 Beast Bloodline, walang silbi ang anumang tempered body technique. Bang! Kabanata 127. Paano ito posible? Hinawakan ng binata ang kanang kamay. Pakiramdam niya ay na-dislocate ang kanang braso niya. Bukod dito, nagpakita ng awa ang kanyang kalaban. Kung hindi, napilayan ang braso niya. Ibigay mo na ang mga gamit at pakakawalan na kita.
Humakbang si Yezuan at idiniin ang water splitter sword sa lalamunan ng binata. Ang nagwagi ay tumatagal ng lahat. Medyo prangka ang binata. Itinapon niya lahat ng gamit niya kay Yezuan. Sa treasure hunting deer bloodline, hindi natakot si Yezuan na itago ng binata ang kanyang mga gamit. Oh, Joe yun, ika-9 sa rangkang. Matapos makita ang pangalan sa token, medyo nagulat si Yezuan. Ito ay lumabas na siya ay isang inapo ng pamilya Joe sa kabisera ng imperial. Habang nagsasalita siya ay binato rin niya pabalik ang token. Si Joe yun ay may kabuuang 480,000 puntos. Si Yezuan ay mayroon ng higit sa 300,000 puntos. Ngayong, nakakuha na siya ng 480,000 puntos, agad siyang nakapasok sa top 10 nanograms rankings. Inalis pa niya ang ika-7 pwesto ng Tianming ng pamilyang Tian. Pagkatapos, nilunok ni Yezuan ang lahat ng mabubuting bagay sa lupa sa kanyang harapan, nag-iwan lamang ng isang bote ng nakapagpapagaling na gamot. An interspatial ring. Anong pangalan mo? Bakit hindi kita narinig kanina? Nagtatakang tanong ni Joe yun. Hehe, malalaman mo pagkatapos mong tingnan ang rankings. Hindi ako kasing halaga mo. I'm just a nobody. Tumawa si Yezuan at saka nagmamadaling umalis. Teka, biglang tumawag si Joe yun. Ano, don't tell me gusto mo pang mamatay. Gulat na sabi ni Yezuan. Kung hahayaan mo akong mabuhay, sasabihin ko sa iyo ang isang piraso ng balita. Mga 10 minuto sa direksyong ito, mayroong isang bundok. May isang spirit beast sa bundok na iyon. Sa palagay ko ay medyo marami ang tumitingin sa spirit beast na iyon. Kung interesado ka, maaari kang pumunta at tingnan. Itinuro ni Joe yun ang isang direksyon. Oh, espiritong hayop, panipi, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Interesado talaga siya, bihira ang mga espiritong hayop. Ang tanging uri ng espiritong hayop na nakita niya ay ang hornflower dragon sa ilalim ng itim na lawa. Tama, galing ako sa direksyon na iyon. May mga nagkukumpulan doon. Naramdaman kong hindi sapat ang isang espiritong hayop, kaya umalis ako. Tumango si Joe yun. Sige, maraming salamat. Tumango si Yezuan, pagkatapos ay umalis. Ayon sa hula ni Ouyangmang, malamang na may points badge ang spirit beast sa loob ng katawan nito, na nagkakahalaga ng 1,000,000 puntos. Kung makakakuha siya ng 1,000,000 puntos, malamang na makapasok siya sa top 6, o kahit na unang pwesto, dahil may iba pa doon. Sumunod sa direksyon na itinuro ni Joe yun, si Yezuan ay tumakbo ng mahigit 1 minuto. Sure enough, may nakita siyang bundok. Sa oras na ito, mayroon ng ilang mga tao na nagtitipon sa paanan ng bundok. Maraming tao ang darating, mas maraming tao ang darating. Sa paanan ng bundok, malakas na sumigaw ang isang martial artist. Tumingin si Yezuan sa malayo at hindi maiwasang sumimangot. Ito ay dahil natuklasan niya na mayroon talagang isang tao mula sa Tian family sa mga taong ito. Anong maliit na mundo? Malamig na ngumuso si Yezuan sa kanyang puso. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang normal na bilis para lapitan ang kabilang partido. May kabuuang 6 na tao sa paanan ng bundok, at isa lamang sa kanila ang disipulo ng Tian family. Gayunpaman, nang makalapit siya, biglang sumimangot ang Tian family member at sinabing, "Sok, bata lang." Hindi naman siguro siya ganoon kalakas, pero ayos lang. Maaakit niya ang atensyon ng spirit beast. Yung iba walang sinabi. Nadama nila na ito ay may katuturan. Kakaharapin nila ang isang espiritong hayop, at walang gustong makaakit ng atensyon nito. Hindi nila binigyan ng pagkakataon si Yezuan na tumanggi, ngunit lahat sila ay nakalock kay Yezuan. Kung si Yezuan ay maglakas loob na gumalaw, aatakihin siya ng 6 sa isang iglap. Walang sinabi si Yezuan. Sa halip, tahimik niyang pinalaki silang 6. 2 sa kanila ang nasa tuktok ng 10th realm, at 4 ang nasa gitna ng 10th realm. Kasama nilang 2 ang miyembro ng Tian family. Hindi niya inaasahan na bukod kina Tianming, Tianying, at Tianshong, may iba pang mga henyo ng kaharian na ito sa Tian family. Sa oras na ito, ibinuko ng isang martial artist ang kanyang bibig at sinabing, "Sa iilan lang sa atin, natatakot ako na medyo mahina pa tayo. Hintayin natin ang isa pang pick martial artist o 2 pa sa gitna ng 10th realm bago tayo pumunta." Okay, pero paano natin sila ipamahagi?
May biglang nagtanong at sinulyapan ang miyembro ng Tian family. Humph! Bumantong hininga ang miyembro ng Tian family at sinabing, ang isang espiritong hayop ay nagkakahalaga ng 1,000,000 puntos, na 10 mababang uri ng kristal. At ang isang Spirit Beast Core ay nagkakahalaga ng 5 mababang grade na kristal. Gusto ko lang ang Spirit Beast Core, at maaari mong hatiin ang mga punto sa inyong sarili. Panipi, are you kidding me? Bago natapos ng miyembro ng Tian family ang kanyang mga salita, tumawa ang isa pang peak martial artist at nagsabi, sa tingin mo ba kami ay mga tanga? Ang isang Spirit Beast Core ay hindi mabibili. Tama. Kung nakuha ko man lang, makakalusot ako sa peak ng 10th realm. Tama, huwag mong isipin na napakagaling mo dahil lang sa Tian family ka. May pumayag agad. Okay, pagkatapos ay ipamahagi natin ito pagkatapos nating patayin ang espiritong hayop. Ngumuso ang miyembro ng Tian family. Bagamat mataktikan niyang sinabi ito, naunawaan ng lahat na naruroon na pagkatapos patayin ang espiritong hayop, lalaban sila at ang mananalo ay kukunin ang espiritong hayop na core. Okay, agad namang tumanggo ang isa pang peak martial artist. Sa mga taong naruroon, siya at ang miyembro ng Tian family ang pinakamalakas. Nagkatinginan ang 4 na mid-10th realm martial artists. Ngayon, may paraan ba sila palabas? Kung hindi sila pumayag, mapapatay sila ng 2 peak martial artists sa isang iglap. Para naman kay Yezuan, itinuring siyang 6 sa kanila bilang kumpay ng kanyan, kaya hindi ito mahalaga. Naghintay sila ng ilang sandali, ngunit walang dumating. Walang magawa, sinabi ng miyembro ng Tian family, mukhang walang tao. Umakyat tayo at tingnan natin kung gaano kalakas ang espiritong hayop. Bumaba tayo kung hindi natin ito kakayanin. Okay, tumango ang isa pang peak martial artist. Gayunpaman, nang malapit na silang umakyat sa bundok, isang figure ang biglang lumitaw sa di kalayuan. May tao dito, maghintay ng kaunti, sabi ng pinnacle martial artist. Gayunpaman, nang makita niya ang mukha ng taong dumating, namutla ang kanyang mukha. Nako, bakit siya? Nagbago ang mukha ng lahat. Para kay Yezuan, nakilala rin niya ang tao. Si Tian Xiong iyon, na nakilala niya minsan sa labas ng Imperial City. Haha, Kuya Xiong. Tumawa ang miyembro ng Tian family. Napakabilis ni Tian Xiong. Bago pa makapag-react yung iba, dumating na siya. Tian Chao, anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong ni Tian Xiong habang papalapit. Kuya Xiong, may espiritong hayop sa bundok. Nagtitipon kami ng mga tao. Sabi ni Tian Chao. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Tian Xiong. Napakahalaga sa kanya ng Spirit Beast Core, na natigil sa tuktok ng 10th realm of the martial path. Mayroon kaming sapat na mga tao. Tumingin si Tian Xiong sa paligid at sa wakas ay itinuon niya ang kanyang mga mata kay Yezuan. Gayunpaman, hindi siya nagsalita dahil itinuring na niya si Yezuan bilang isang patay na tao. Oo, tama na. Terena, kayo na ang manguna. Kabanata 128. Narinig ko na ang pangalan ni Tian Xiong. Sa lakas mo, mapapabagsak mo ang Spirit Beast na iyon. Kaya, aalis na ako. Ang peak martial artist ay halatang labis na takot kay Tian Xiong. Pagkatapos niyang i-cup ang kanyang mga kamao, tumalikod siya para umalis. Tumigil ka, sumigaw si Tian Xiong, sa tingin mo maaari kang pumunta at umalis kung gusto mo. Sino sa tingin mo ako? Manatili, o mamatay. Huwag kang lalayo. Miyembro ako ng pamilya Zhou. Sabi ng peak martial artist na may galit na galit. Naisip niya na sa pamamagitan ng pag-anunsyo ng background ng kanyang pamilya, magagawa niyang matakot si Tian Xiong sa kanya. Gayunpaman, pinahahalagahan niya ang kanyang sarili. Hindi ka man lang makapasok sa kabisera. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para matakot ako, Tian Xiong? Cut the crap. You lead the way or die. Biglang hinugot ni Tian Xiong ang broadsword sa kanyang likod. Nakasubsob na sa ilalim ang mukha ng alagad ng pamilya Zhou. Tangulang ang nagawa niya nang walang magawa. Alam niya na kapag tinulungan niya sina Tian Xiong at Tian Chao na patayin ang Spirit Beast, tiyak na tatalikuran siya ng kabilang partido at papatayin ang lahat. Sa makatuwid, kung gusto niyang mabuhay, makakatakas lamang siya kapag nakikipaglaban sa espiritong hayop. Para naman sa 4 pang martial artists, mas desperado sila.
Bagamat sila ay isang antas lamang na mas mababa kaysa kay Tianxiong, ang lakas ni Tianxiong ay malamang na pumatay sa kanila sa isang iglap. Sa makatuwid, masunurin lamang silang mamuno sa daan. Nang makita silang lima na nagsimulang umakyat sa bundok, bumagsak din ang tingin ni Tianxiong kay Yezuan. Ikaw, sumunod ka. Hindi umimik si Yezuan at sumunod lang ng tahimik. Hindi siya natatakot kay Tianxiong, ngunit hindi siya kumpiyansa sa pagharap sa espiritong hayop ng mag-isa, kaya gusto niyang tingnan muna. Nagsimulang umakyat sa bundok ang 8 sa kanila. Gayunpaman, nang nasa kalagitnaan na sila, ang isa sa kanila ay biglang tumalon at naghanda upang tumakas. Gusto mong umalis, mamatay. Inasahan na ni Tianxiong ang posibilidad na ito. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at isang blade light ang tumama patungo sa taong iyon. RIP. Ang mid-stage na 10th realm martial artist ay agad na nahati na parang naghihiwa ng tofu. So strong. Kahit ako hindi ko maiwasan ang blade light. Nang inag ang puso ng peak martial artist. Sino pa bang gustong umalis? Stand out. Tumitig si Tianxiong at nanginginig na nangingibabaw. Sa katunayan, ang 3 pang mid-stage na 10th realm martial artist ay gustong tumakas. Ngunit pagkatapos makita ang kaawa-awang kalagayan ng malas na lalaki na iyon, agad nilang nilunok ang kanilang laway. Hindi ngayon ang pinakamagandang oras para tumakas. Very good. If this trip goes smoothly, I might consider give you some points. Tumango si Tianxiong bilang kasiyahan. Nang marinig ito, malungkot ang mga mukha ng iba. Alam nila na sa pagkakataong ito, kung hindi sila papatayin ng makapangyarihang espiritong hayop na iyon, tiyak na patatahimikin sila ni Tianxiong. Isaalang-alang ang pagkuha ng ilang mga puntos. Anong klaseng biro ito? Papatayin ba niya sila pagkatapos niyang makuha ang mga puntos? Galit na galit sila, ngunit ano ang magagawa nila sa harap ng lubos na lakas? Umuungol. Mahigit 10 minuto pagkatapos nilang simulan ang pag-akyat sa bundok, isang galit na dagandong ang biglang bumagsak sa tenga ng lahat. Kaagad pagkatapos, natuklasan nila ang mga bangkay. Sila ang mga magsasaka na nakaakyat sa bundok noon. Tuldok 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 tuldok. Sinuri ni Tianxiong ang mga bangkay at nalaman na ang mga taong ito ay nadurog ang lalamunan o nabali ang mga tadyang. Nang makita ito, ang kapaligiran sa koponan ay naging mas madilim. Ang mga espiritong hayop na uri ng oso ay karaniwang kilala sa kanilang lakas at depensa. Kumpiyansa si Tianxiong na makakalagpas siya sa kanilang depensa, ngunit ang iba ay hindi. Whoosh! Sinamantala ang oras ng sinusuri ni Tianxiong ang mga bangkay, isang figure ang biglang umalis sa koponan at tumakbo patungo sa kagubatan. Gayunpaman, isang malamig na liwanag ang dumaan at agad na hinati siya sa kalahati. Ang malamig na liwanag na ito ay mula kay Tianxiong. Ngumuso siya at hindi man lang ito nilingan. Gusto niyo talagang tumakas sa akin. Talagang hindi niyo alam kung ano ang makakabuti sa inyo. Kung may manggahas na mag-isip ng ganyan, puputulan ko muna ang mga paa niya at saka ipapakain sa espiritong hayop. Dahan-daang sabi ni Tianxiong. Sa simula, wala siyang balak na paalisin si Yezuan at ang iba pa. Ngayon pa lang, casual na lang daw niyang hatiin ang mga puntos. Ang natitirang 2 mid-stage 10th realm martial artists ay nawalan na ng pag-asa. Sa kanilang lakas, imposibleng makatakas sa mga mata ni Tianxiong. Kung hindi sila nakatakas, malamang na mapatay sila ng espiritong hayop na iyon. Ano ang dapat nilang gawin? Umuungol. May tuloy-tuloy na dagandong na nagmumula sa bundok. Papalapit sila ng palapit, palapit ng palapit ang tunog. Hindi nagtagal, lumitaw sa harapan nila ang isang itim na oso na hindi bababa sa 3 metro ang taas. Gulp! Napalunok ng laway ang 3 tao sa harap ni Yezuan. Mukhang magkakaroon ng matinding labanan. Kaya ito ay isang berserk black bear. Bagamat ito ay may pambihirang lakas, ito ay hindi mabilis. Sa pamamaraan ng paggalaw ng aking Tian family at ang iba pa, ang pagpatay sa berserk black bear na ito ay hindi isang problema. Kung matututo ako ng isang spirit level na pamamaraan ng paggalaw, magagawa ko ito ng mag-isa. Sabi ni Tianxiong sa kanyang puso. Bagamat isang malaking pamilya ang Tian family, wala silang spirit level martial art. Sa buong imperyo,
ang Imperial family lang ang may spirit-level martial art. Sa gilid, binunot din ni Tian Chao ang kanyang mahabang espada. Napakalakas ng depensa nitong Berserk Black Bear. Hindi niya magagarantiya na ang kanyang pag-atake ay makakalusot sa depensa nitong Berserk Black Bear. Gayunpaman, naniniwala siyang magagawa ito ni Tian Xiong. Gumamit ng sable si Tian Xiong at natuto ng mabangis na martial art. Napakalakas nito. Kasabay nito, alam din niya na kung matagumpay niyang mapatay ang spirit beast na ito, ang panloob na core ay tiyak na kukunin ni Tian Xiong. Gayunpaman, maaari siyang makakuha ng bahagi ng sopas. Kinain ni Tian Xiong ang karne, at ininom niya ang sopas. Bukod dito, tiyak na hindi siya pakikitunguhan ni Tian Xiong ng hindi patas dahil ang kanyang ama ay si Tianjin, ang patrol inspector ng Empire. Ang iilan sa inyo, kung may manggahas na tumakbo sa labanan, ako, si Tian Xiong, ang unang papatay sa kanya. Sinabi ni Tian Xiong kay Ye Zuan at sa iba pa. Nang makitang hindi sila nagsasalita, malamig na ngumuso si Tian Xiong. Pagkatapos makipagpalitan ng tingin kay Tian Chao, sumigaw siya, "Go!" Sa isang iglap, nagmamadali siyang lumabas. Sa sandaling siya ay lumapag, isang malaking saber na ilaw ang tumama patungo sa Berserk Black Bear. Kasabay nito, sumugod din ang iba at sinalakay ang Berserk Black Bear. Para naman kay Tian Chao, nanatili siya sa kinaroroonan niya. Tinitigan siya ni Tian Xiong ngayon lang, na sinasabi sa kanya na manatili dito para pigilan ang sinuman na makatakas. Bang! Ang Saberlight ang unang nakarating sa Berserk Black Bear, ngunit ito ay nakakalat sa pamamagitan ng isang sampal mula sa Berserk Black Bear. Ito ay talagang malakas. Subukan ang hakbang na ito. Sigaw ni Tian Xiong at biglang sumugod sa likod ng Berserk Black Bear. Naglaslas siya ng malakas gamit ang kanyang saber at direktang pinutol ang balahibo ng Berserk Black Bear. Swish! Ang saber ay naka-embed sa likod ng Berserk Black Bear. Ito ay sa loob ng inaasahan ni Tian Xiong. Kung tutuusin, ang sable sa kanyang kamay ay isang sandata ng espiritu. Kabanata 129. Tian Chao. Biglang sumigaw si Tian Xiong. Nagningning ang mga mata ni Tian Chao habang umaatake siya. Gayunpaman, hindi niya inatake ang Berserk Black Bear, kundi ang tatlong martial artist at si Ye Zuan. Hindi sigurado si Tian Xiong kung kaya niyang patayin ang Berserk Black Bear, pero ngayon, confident na siya, kaya sinenyasan niya si Tian Chao na patayin sila. Ang dalawang martial artist sa gitnang yugto ng 10th Realm ay hindi nakaiwas sa oras at naputol sa kalahati. Para naman sa disipulo ng Zhou family, nagawa niyang harangan ito. Ngunit sa kasamaang palad, ang sandata ni Tian Chao ay isa ring espiritual na sandata. Agad na naputol sa kalahati ang kanyang sandata at pinalipad siya. Swoosh! Sinamantala ang pagkakataong ito, muling naglaslas si Tian Xiong ng isang slash, na ikinamatay nitong pinakamataas na martial artist. Ngayon, si Tian Xiong at Tian Chao na lang ang natitira. May hindi tama, biglang napagtanto ni Tian Chao na may mali. 4 na beses na siyang naglaslas, ngunit 3 bangkay na lang ang natira. Nasaan ang pang-4 na tao? Iyon ang kanya na kumpay. Nasaan ang kanya na kumpay? Nagulat si Tian Chao. Malinaw niyang naalala na siya ay naglaslas kay Ye Zuan, ngunit nasaan ang kanyang bangkay? Consider yourself lucky na nakatakas ka. Ngumuso si Tian Chao sa kanyang puso. Hindi niya kilala si Ye Zuan, kaya hindi siya mapakali na habulin siya. Sa halip, sumali siya sa labanan. Hindi magiging problema para sa dalawang cultivator sa ika-10 yugto ng martial path na labanan ng isang espiritual na hayop na may mga espiritual na artifact. Ang kanilang mga pag-atake ay nagawang makapinsala sa Berserk Black Bear, ngunit ang Berserk Black Bear ay mas mabagal kaysa sa kanila, kaya maaari lamang itong matalo. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Berserk Black Bear ay napuno ng dugo, at ang mga hiyawan nito ay umalangaw-ngaw sa buong kagubatan. Hindi napansin ni Tian Xiong ang nangyari kay Ye Zuan. Nakatuon siya sa pag-atake sa Berserk Black Bear. Wala pang kalahating minuto, nawalan ng braso ang Berserk Black Bear, na lubhang nabawasan ang lakas ng pakikipaglaban nito. Tinatayang ito ay papatayin ni Tian Xiong at Ye Zuan sa wala pang 10 segundo. Nakatago na si Ye Zuan sa kagubatan at inilabas ang kanyang Golden Eagle Bow.
Sa sandaling pinatay ni Tianxiong at Yezuan ang Berserk Black Bear ay ang sandali para sa kanya para umatake. Gayunpaman, nang malapit nang patayin ang Berserk Black Bear, isang dagandong ang biglang umalangaw sa kagubatan. Umuungol. Medyo nagulat sina Tianxiong at Tianxiong dahil ang boses na ito ay nanggaling sa hindi kalayuan. Saglit silang nag-isip, pagkatapos ay nagbago ang kanilang mga ekspresyon. May pangalawang Berserk Black Bear. Agad namang nag-react si Tianxiong. Ito pala ay may dalawang espiritong hayop sa bundok na ito. Mamatay para sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Tianxiong nang itutok niya ang may peklat na Berserk Black Bear sa kanyang harapan. Bigla siyang naglaslas ng buong lakas. Naputol ng Saberlight ang isa sa mga hita ng Berserk Black Bear. Ang Berserk Black Bear na ito ay walang gaanong lakas sa pakikipaglaban. Ngunit sa sandaling ito, isang pangalawang Berserk Black Bear ang dumating na tumatakbo mula sa hindi kalayuan. Bukod dito, ang Berserk Black Bear na ito ay isang sukat na mas malaki kaysa sa nahulog sa lupa. Hindi bababa sa 4 na metro ang taas nito. Nako, ito ang middle stage na True Spirit Realm. Malakas na sigaw ni Tianxiong. Naunawaan din ni Tianchao na kailangan na nilang umalis. Kaharap ang Berserk Black Bear sa maagang yugto ng True Spirit Realm, kaya pa rin nilang patayin ito ng dalawa gamit ang kanilang spiritual weapons. Gayunpaman, ang espiritong hayop na ito ay malinaw na nasa middle stage ng True Spirit Realm. Kung hindi sila tumakas, sila ay babasagin sa mid-phase. Fair na, nagkatinginan sina Tianxiong at Tianchao at agad na tumalikod, handa nang umalis. Gayunpaman, sa sandaling lumingon sila, bigla silang nakakita ng sunod-sunod na malamig na ilaw na tumatama sa kanila. Boom! 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 Sina Tianxiong at Tianchao ay parehong tinamaan ng dalawang exploding star arrows at agad na natangay. Gayunpaman, lumipad sila sa masamang direksyon at dunoong sa tabi mismo ng Berserk Black Bear sa middle stage ng True Spirit Realm. Umuungol. Tapos na. Sina Tianxiong at Tianchao, na nakahandusay sa lupa, ay tumingin sa Berserk Black Bear na tila mas matangkad sa langit. Sa sumunod na sandali, nakaramdam sila ng matinding kirot sa kanilang dibdib at napakalinaw ng malutong na tunog ng mga buto. Ang dalawa sa kanila ay direktang pinatay ng Berserk Black Bear na ito sa isang suntok. Such terrifying destructive power. Kung tinamaan ako ng suntok na ito, natatakot akong mamatay din ako. Si Yezuan, na nagtatago sa kagubatan, ay pinagpawisan ng malamig. Gayunpaman, nagpaputok pa rin siya ng chaotic arrow sa Berserk Black Bear na ito. Isang malamig na liwanag ang agad na nahati sa siyam at bumaril patungo sa Berserk Black Bear na ito. Bang! 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 Siyam na magkakasunod na pagsabog ang tumunog, ngunit ang Berserk Black Bear na ito ay hindi man lang nasaktan. Ganyan kalakas na defensive power. Nagulat si Yezuan. Kasabay nito, ang Berserk Black Bear na ito ay sumugod patungo kay Yezuan. Ang Berserk Black Bear na ito sa lupa ay ang anak nito. At ngayon, si Yezuan lang ang nabubuhay. Kung hindi ito maghihiganti kay Yezuan, kanino ito maghihiganti? Subukan mo ulit. Muling hinailan ni Yezuan ang Golden Eagle Bow. Nang bitawan niya ang kanyang kanang kamay, isang espiritual na palaso ang tumagos sa hangin. Spirit Level Martial Technique, Sharpshooter. Path. Ang Berserk Black Bear na ito ay hamarang gamit ang kamay nito, ngunit ang Sharpshooter ay isang Spirit Level Martial Technique. Kasama ang Golden Eagle Bow at ang pagpapahusay ng Archer Bloodline, kahit nakilala ito sa kanyang defensive power, hindi nito mapipigilan ang pag-ataking ito. Ang espiritual na palaso ay agad na tumusok sa palad nito at pagkatapos ay direktang tumama sa puso nito. Hindi patay. Medyo nagulat si Yezuan at nagmamadaling pumutok ng isa pang palaso. Path. Sa pagkakataong ito, ang espiritual na palaso ay direktang tumagos sa puso ng Berserk Black Bear. Ang Berserk Black Bear na may hahambing sa middle stage ng True Spirit Realm ay patay na. Flop. Ang 4 na metrong taas na higanting katawan na ito ay malakas na bumagsak sa lupa, na nagdulot ng makapal na ulap ng alikabok. Tiningnan ni Yezuan ang bangkay ng Berserk Black Bear na ito at nakahinga ng maluwag. Tila minamaliit niya ang kanyang lakas. Dahil sa kanyang spiritual weapon, Spirit Level Martial Technique, at Archer Bloodline,
naging kakaiba ang kanyang attack power. Malamang na siya lang ang contestant sa buong Maze Mirror na may lakas na pumatay ng isang middle stage na True Spirit Realm Spirit Beast. Sinasabi na ang spiritual weapon at spirit level martial technique ay maaari lamang ilabas sa True Spirit Realm. Sok. Gusto ko talagang makapasok sa True Spirit Realm. Sa pagtingin sa mga bangkay sa lupa, hindi mapigilan ni Yezuan na matawa. Pagkatapos, mabilis siyang tumakbo, kinuha ang Water Splitter Sword, at pinatay ang Berserk Black Bear na puno ng mga sugat ngunit hindi patay. Inilabas niya ang Points Token at tahimik na kumanta. Lamon, inuna ni Yezuan na kainin ang maliit na bangkay ng Berserk Black Bear na ito. Ding, nilamon ng host ang bangkay ng Spirit Beast. Nakakuha ang host ng 100 Devour Points. Ding, ang 100 Beast Essence Blood Slot ay tumaas ng 1 punto. Ding, nilamon ng host ang inner core ng Spirit Beast. Nakakuha ang host ng 500 Devour Points. Matapos marinig ang system notification, nagulat si Yezuan. Ang bangkay ng Spirit Beast na ito ay talagang nagbigay sa kanya ng higit sa 600 Devour Points. Kabanata 130. Ano ang F***? Ang maliit na espiritual na hayop na ito ay nagkakahalaga ng napakaraming puntos. Paano naman ang malaking hayop na ito? Sa pag-iisip nito, sumugod si Yezuan sa malaking itim na oso, kinuha ang token sa katawan nito, at nilamon ito. Ding, nilamon ng host ang bangkay ng isang spiritual beast. Ang reward ay 500 devouring points. Ding, nilamon ng host ang kaibuturan ng isang espiritual na hayop. Ang reward ay 2,500 devouring points. F***. 3,000 devouring points para sa isang bangkay. Mayaman ako. Laking gulat ni Yezuan kaya hindi siya makapagsalita. Ang mga bangkay ng dalawang espiritual na hayop na ito ay nakakuha na sa kanya ng 3,600 devouring points, na nagkakahalaga ng 3.6 bilyon. Sa isang iglap, ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay tumaas ng malaking halaga, at siya ay nasa tuktok na ng Levi 10 martial path. Kaunti na lang at makakalusot na siya sa True Spirit Realm. Ngunit sa sandaling ito, muling tumunog ang notification ng system. Ding, nilamon ng host ang bangkay ng isang spiritual beast. Na-activate na ang 100 Beast Spell. 100 Beast Spell. Bumilis ang tibok ng puso ni Yezuan, at agad na sinuri ang devouring system. Oo naman, may bagong item sa kolom ng elixir. 100 Beast Spell, pagkatapos ng pagkonsumo, ay maaaring tumaas ang 100 Beasts Blood Essence slot ng 100 puntos. Boom! Tuwang-tuwa si Yezuan kaya nababaliw na siya. Ngayong ang kanyang 100 Beasts Blood Essence slot ay umabot na sa higit sa 700 puntos, kailangan na lang niya ng 200 pang puntos para i-upgrade ang kanyang 100 Beasts Bloodline sa intermediate level. Ngunit nang makita niya ang presyo ng 100 Beast Spell, halos himatayan siya. Ang 100 Beast Spell na ito ay talagang nagkakahalaga ng 500 devouring points. Masyadong gastador iyon. Ang 500 devouring points ay maaaring gamitin upang bumili ng isang espiritual na sandata, na maaaring ibenta ng hindi bababa sa 300 milyon, 300 million taels of silver. Paanong hindi siya makakakuha ng higit sa 200 na uri ng demonic beast blood essences na hindi pa niya nalulunok noon? Sa makatuwid, nadama ni Yezuan na dapat siyang maghintay ng kaunti pa. Bagamat masaya siya, hindi nakalimutan ni Yezuan na kolektahin ang mga samsam sa digmaan. Maya-maya, naipon na niya ang lahat ng bangkay sa lupa. Parehong may espiritual na sandata sina Tian Xiong at Tian Chao, kaya't nilunok ni Yezuan ang 2 sandata kasama ang magagandang bagay sa kanila. Ding, nakapasok na ang host sa early stage ng True Spirit Realm. Sa wakas, nakalusot siya. Hahaha, nang marinig niya ang system notification sa kanyang isipan, hindi napigilan ni Yezuan na tumawa ng malakas. Humiwalay na siya sa martial path at nakamit ang tunay na kaluluwa. Wow! So ito ay isang true spirit. Ito ay mas malakas kaysa sa spiritual energy. Ang lakas ko sa pakikipaglaban ngayon ay hindi bababa sa 10 beses na mas malaki kaysa dati. Panipi, sa sandaling siya ay nakalusot. Ang lahat ng espiritual na enerhiya sa katawan ni Yezuan ay naging isang tunay na espiritu.
Pagkatapos, binuhay niya ang tunay na espiritu at ikinabot ito sa kanyang katawan. Pagtatanggol ng tunay na espiritu. Ngayon, kahit na tumayo siya roon at pinahintulutan ang iba na salakayin siya, wala nang maraming tao na makakalusot sa kanyang depensa. Kung ginamit niya ang Lotus Armor, kahit na ang malaking Berserk Black Bear na iyon ay hindi makakalusot dito ng ganoon kadali. Ding! Na-unlock ang Intermediate Bloodline Fusion. Ding! Nagbubukas ng array. Ding! Unlock ang Alchemy Function. Ding! Ina-unlock ang function ng pagpino. Isang serye ng mga notification sa system ang nagpasindik kay Yezuan. Mabilis niyang sinuri at nakitang may karagdagang array sa martial arts section. Nahati pa ito sa battle array, defensive array, at spiritual array. Ang alchemy at refining function ay mas madaling maunawaan. Halimbawa, ang alchemy function ay gumamit ng DevR points para bumili ng pill formula at pagkatapos ay kolektahin ang mga materyales. Kapag ang mga materyales ay nakolekta, ang alchemy ay maaaring magsimula. Ito ay mas mura kaysa sa direktang pagbili nito. Bukod dito, may ilang mga table tasks na hindi mabibili sa DevR system. Ang pag-andar ng pagpino ay pareho. Galing. Hindi napigilan ni Yezuan na umungol ng ilang beses. Sa mga sandaling ito, hindi niya mailabas ang kanyang excitement. Dahil nakapasok na siya sa True Spirit Realm at maaaring sumanib sa Intermediate Bloodline, agad na gumugol si Yezuan ng 1,000 DevR points para itaas ang Wind Chasing Leopard Bloodline sa Intermediate Bloodline. Sa sandaling ito, mayroon siyang higit sa 4,000 DevR point na natitira. Whatever, dagdagan ko muna ang lakas ko. 300 Beast Pills, lumabas ka. Sa isang pag-iisip, 3 tableta na may kakaibang pattern ang lumitaw sa kamay ni Yezuan. Ibinuka niya ang kanyang bibig at nilunok ang 3 tableta. Ding! 100 Beasts Essence Blood Slot ay tumaas ng 100 puntos. Ding! 100 Beasts Essence Blood Slot ay tumaas ng 100 puntos. Ding! 100 Beasts Essence Blood Slot ay tumaas ng 100 puntos. Ang 100 Beasts Essence Blood Slot sa wakas ay lumampas sa 1,000 puntos. Ding! Puno na ang 100 Beasts Essence Blood Slot. Maaaring mag-fuse ang host sa Intermediate 100 Beasts Bloodline. Gusto mo bang sumama dito? Oo, noong nakaraang pagkakataon, sumanib si Yezuan sa 100 Beasts Bloodline at bahagyang nagbago ang kanyang katawan. Ngunit sa pagkakataong ito, walang pagbabago. Tagumpay ang pagsasanib ng Intermediate 100 Beasts Bloodline. Nang tumunog ang ganoong abiso sa isip ni Yezuan, bigla siyang yumuko at binasag ang kanyang kamao sa sahig. Boom! 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 Habang ang kamao ni Yezuan ay bumagsak sa lupa, ang buong bundok ay tila nanginginig. Agad na nag-crack ang lupa, at lumitaw ang isang bilog na may radius na hindi bababa sa 10 metro. Good! Such a strong power! Ngayon, kahit hindi ako gumamit ng spiritual weapon, natatakot akong mapatay ko itong Berserk Black Bear. Tuwang-tuwa si Yezuan. Ang pagbabago pagkatapos ng pambihirang tagumpay ay napakahusay na hindi siya makapag-react. Hahaha, tingnan ko ulit ang bilis mo. Swoosh! Nawala siya sa isang iglap, walang bakas. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang Imperial Palace ng Dark Sun Empire ay nagkakagulo. Sino ang batang ito? Paano niya mapapatay ang isang Berserk Black Bear na maihahambing sa isang middle stage na True Spirit Realm gamit lamang ang 2 arrow? Masyadong nakakatakot. Kahit na ang isang middle stage na True Spirit Realm martial artist ay hindi magagawang patayin ng ganoon kadali ang Berserk Black Bear na iyon, maliban kung gumamit siya ng spiritual level martial skill. Siguradong, ang 2 arrow na iyon ay dapat na isang spiritual level martial skill. Napakalakas ng batang ito, mayroon pa siyang spiritual level martial skill. Saan niya ito nakuha? Ang taong ito ay hindi nagdalawang isip na pumatay ng isang disipulo ng Tian family. Ang kanyang pagkakakilanlan ay dapat na pambihira. Sino siya? Parehong nasa loob at labas ng Imperial Palace ay nagkakagulo. Hindi lang iyon, hindi nakaimik si Tianjin. Sa isang banda, nabigla siya sa lakas ni Yezuan. Sa kabilang banda, ito ay dahil namatay ang kanyang anak sa harap niya. Anak niya si Tian Chao. Hindi, umungol si Tianjin. Sa sandaling ito, talagang gusto niyang patayin si Yezuan.
Gayunpaman, si Yezuan ay nasa maze mirror, kaya hindi siya makapasok. Para naman kay Ouyangmang, ang isa pang inspector na nasa malapit, siya ay pumalakpak. Mabuti, mahusay si Yezuan. Bagamat nabigla siya sa lakas ni Yezuan, tinulungan siya ng huli na ilabas ang kanyang galit. Uyangming, nililigawan mo si kamatayan. Agad na sumigaw si Tianjin. Walang pakialam si Uyangming. Tahimik lang siyang nakaupo doon at malamig na sinabi, Tianjin, hindi kasing galing ng iba ang anak mo. Gusto mo bang lumaban sa Imperial Palace? Ikaw,